Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus,
It is a privilege for me na i-share ko po sa inyo ang naging karanasan namin sa church regarding radical offering. I call it radical kasi sa mata po ng mga walang pananampalataya at sa mga mata ng walang espiritu ng Diyos, kahangalan ang ginawa ng karamihan sa mga member namin sa amin pong mga projects sa church. Gusto ko pong pakita muna sa inyo, okay, yung itsura po ng The Lord's Way Fellowship ngayon at para i-compare ko sa inyo yung Lord's Way, yung pong church namin then. Okay, this is the picture of Lord's Way now. Okay. Okay, yan po ay binild namin 2 years ago. 2 years ago po binild namin ang Lord's Way Center at wala pong foreign fund, wala pong special program to raise funds. Everything was online then. We built this center during pandemic. Now let's go to the next slide. Okay, yan po ang loob. Okay. Less than a year, sinimulan po namin yan ng 20... Okay na, thank you. Okay. 2021, okay, and during pandemic, at natapos po in less than a year, 10 months, 2022, July 2021, binild po namin, May 2022, natapos po siya. It cost us, nung walang laman, siguro 15 million, nilagyan namin ng laman, umabot to siguro ng 17 million. At lahat po yan sa mga members namin. No? Lahat po yan ay walang foreign support, wala pong mga gimmick na pabingo, parapol, o kung ano-ano pa mang ginagawa ng iba para makapag-raise ng support. Everything came from the members. Ano? At, okay, yun po yung anniversary namin nung si Bishop Eli ay first anniversary po namin yan. We moved our anniversary to September kasi po doon namin dinedicate ito pong building na ito. Now, this is now. Pero hindi po ako ganyan nagsimula. Nagsimula po ako ganito. Okay, ganyan po kami nagsimula. Galing po kami ng Quezon City. Nag-decide kami na bumalik sa probinsya. At nag-start po ako sa isang maliit, sa isang daughter church ng aming mother church. Merong 10 to 15 members. So, minove ko po yung church na yan dun sa garahe na inuupahan ng bahay namin. Tingnan po ninyo, yung mga gamit namin noon, halos yung mga gamit dyan, yung electric fan, yung gitara, yung sa akin na yun eh. Okay, yung pong mga silya namin, yun, iningi po namin yun sa mother church, mga benches. At ganyan po kami nagsimula. That was 31 years ago. At ganun po ako nagsimula. Wala po akong promise support from Manila, from Quezon City. Meron akong pabahay, hindi naman pakotse, pa-jeep lang. Ano? Merong pabahay, merong allowance, merong gasoline allowance. Iniwanan po namin lahat yun ng misis ko. Sabi ko ng misis ko, anong nangyari sa ulo mo? Sabi niya, bakit iiwanan natin lahat? Pupunta tayo sa probinsya without any promise support. Siguro nga po, sabi ko kanina sa misis ko, kalooban ng Diyos talagang umuwi tayo. Pero dumaan po kami sa ganyan. So, ngayon, ano po ba ang nangyari? Bakit nagkaganyan kami? Anong nangyari from then to now? No, anong nangyari? Bakit from this starting point namin at ngayon ay nakapag-build kami ng ganun karangya? It's a beautiful building actually. It's a beautiful building. I was amazed nung mag-move na po kami doon. I thank God.
it was not an ordinary building. It was a beautiful building. At wala pong pastor na pumunta doon na sinabing ang pangit ng building nyo. They always praise the building architecturally, tapos po architecturally, yung design niya, yung lighting, the color, everything. I really appreciate that. At sabi ko po sa kanila, this is the hand of God. Kamay ito ng Diyos na pinadaan sa kamay namin. This is all God's provision, and everything was done by God through our hands. Now, so kwento ko po sa inyo in this session, ano ang nangyari. Okay? Una, nagbago po yung aking mind regarding challenging our people regarding offering. Okay? Na-challenge po kasi ako, well, ganito po yan eh. Tayo pong mga pastor, meron tayong hang-up na pag binabanggit natin yung pera sa mga miyembro. Sa ayaw nating magmukhang pera, kaya ayaw nating banggitin yung pera sa mga members natin. At ayaw nating minsan, tayong mga pastor, kaiba tayo dun sa mga ibang mga career people eh. Meron akong bachelor's in chemistry, tapos nag-masters po ako sa Asian Theological Seminary. Pero pag nag-apply ka sa church, hindi kagaya ng iba sa inyo na nag-aral kayo, nag-masters, nag-doctorate kayo, pero pag nag-apply kayo, isang kinukonsider nyo yung sweldo, di ba? Tatanungin nyo magkano yung sweldo, ano yung mga incentives pa. Kami mga pastor, hindi tayo mukhang pera eh. Kaya hindi natin ino-open yan kasi baka isipin ng mga board of trustees, board of elders, mukha tayong pera. No, ito yung pastor ito, hindi pa nagsisimula, sweldo na kagad ang iniisip. Kaya po tayong mga pastor, meron tayong hang-up to talk about money before our people. Pero somehow, alam nyo, ako po ay na-challenge na dapat pag-usapan ang pera, ang offering sa church. Alam niyo kung bakit? Kasi napansin ko, pag dumadating po ang December, dumadating ang Pasko, walang significant increase sa aming offering. Supposedly, because of 13-month pay, because of Christmas bonus, because of the season. Alam mo ba ninyo, tayong mga pastor, ito tip sa inyo, bumabaha po ang pera pag December. Sa buong Pilipinas, at least. Kaya dapat, tumataas significantly ang offering natin. Yan, on a Christmas day, I became aware, bakit hindi tumataas significantly yung aming offering pag Christmas season. So, I have to do something about it. Hindi ko basta-basta hahayaan yung mga miyembro ko na uubusin nila yung mga pera nila sa mall, sa pangreregalo, or whatever na bibili nila. Dapat merong bahagi doon ang ibibigay nila sa Diyos. Kasi yung ibibigay nila sa Diyos, hindi yun nawawala sa kanila actually eh. So I thought of something, hindi ko po alam kung tama ang motibo ko sa aking inisip, pero ang objective ko ay para yung mga ilang bahagi ng pera nila na tinatanggap during Christmas season ay pumapasok sa church. At yun ay gagamitin sa gawain ng Diyos. Kaya nag-imbento ako ng isang gawain, a year-end event, sa church namin, we call it Family Thanksgiving Day. Na kung saan, sa Family Thanksgiving, it is a year-end event, the last Sunday of the year, last Sunday of December, na magkakaroon kami ng Family Thanksgiving Day. So, pasasalamatan namin ang Panginoon for the whole year, nung natapos na year, and then, sabi ko sa kanila, let's offer a Thanksgiving offering to the Lord. Okay? Na hindi kagaya ng inyong regular tithes and offering, kundi something significant, thanking the Lord. Kasi pasasalamatan mo ang Diyos eh. So pag pinasalamatan mo siya, give a special thanksgiving offering. Yun ang unang naimbento ko, naisip ko. Kaya kayo po mga pastor, ini-encourage ko kayo, do something about this thing. Na yung mga miyembro po natin ay talagang, hindi naman natin sila ninanakawan. Actually, we are teaching them to invest for God's kingdom. So, yun po ginawa namin. So, doon to kami nagsimula, Thanksgiving offering. At sabi ko po sa kanila, every offering natin dito sa ating Thanksgiving offering will be allocated for our building fund.
Wala pa kaming building noon. We are renting a building din sa Felicia Complex. Doon sa Kalumpit, isa pong building, commercial complex siya. Nagre-rent po kami ng mga ilang units doon. So, lalagay natin sa building fund. Okay, siguro may maintain natin yung building natin, ganito. And then somehow, significantly, nagkakaroon kami ng building fund. Okay? And then, dumating na ang first fruit. Ang first fruit, ito po yung first fruit offering, ito na yung radical offering. Una po naming natutunan ng misis ko, itong giving our first month's salary sa Panginoon sa aming kaibigang pastor sa Baguio, si Dr. Arnold Santonia, na kanyang natutunan ito kay Bishop Frank. So na-introduce kami, kinukwento niya, hindi pa tayo, ako na lang, hindi pa. Okay. Nakwento niya sa amin na ginagawa nila sa church yung first fruit offering. Na i-dedicate mo, ibibigay mo sa Diyos, sa Panginoon, ang unang sweldo mo, unang buwang sweldo mo sa isang taon. It's radical. Okay. Now, nung introduce sa amin ito, Samat, it was challenging. And at the same time, daring. Kasi challenging sa amin, kasi, siyempre, ako mauuna dyan. Hindi ko naman pwedeng ituro sa mga miyembro ko na hindi ko gagawin. Kaya, hindi ako umiimik, pero yung misis ko, malalakas ang faith ng mga misis eh. Okay? willing niyang gawin namin, introduce namin sa church. And I was hesitant because we talk about 1 month salary na bibigay mo. So, ang misis ko, excited. I was a little bit nervous. Ano? And this is challenging, this is daring. Daring because, yun nga. And then, nag-decide kami ni misis ko, let's do it. Though ago, kinakabahan ako kasi bibigay ko yung unang sweldo namin. No? Kinakabahan ako. So, ginawa po namin ito 2016. Mamaya po, ipakikita ko sa inyo yung mga nangyari dyan. 2016. So, una, ano po ba ang ibig sabihin ng first fruit? Okay, first fruit simply means, ito nasa Bible to, first fruit simply means the first and the best. First fruit, ibig sabihin, ito ang una at saka yung best. Kung baga sa sweldo mo, ito yung una mong percentage na ibibigay sa Panginoon and it is to be the best. Okay? Yung pangalawa, first fruit is one offering representing the many. Nasa Bible yan. Na ang mga Hudyo ay they will take the first fruit offering during harvest, they will take the first fruit of the crop, okay, and they will offer it to the Lord, but that one offering represents the many offerings, the many harvests. So, yan po ang pangalawang meaning, one offering representing the many. And also, pangatlo, it is an offering designating a promise to come. Tandaan nyo, first fruit yan. Ibig sabihin, merong susunod na fruit. Si Jesus, the risen Christ, was called the first fruit among the dead. Ang Panginoon natin. Di ba? Siya ang unang binuhay na muli, siya ang una at guarantee na lahat ng mga sasampalataya sa Kanya ay bubuhayin ding muli. Kaya si Jesus was a promise to come. Okay? Ganon din ang first fruit. You give your first fruit, but there is an idea that meron pang babalik, meron pang parating. So, that is basically the meaning of first fruit. Okay? The first and the best, one offering representing the many, and the promise to come. Yan po ay kinuha sa Proverbs 3:9-10. Alam natin ito. Kino-quote natin yan to encourage our people sa offering. Diyan, sabi niyan, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce, then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits, the first and the best, the one offering representing the many, the first fruit of all your produce. Diyan po kinuha yan. No? Diyan po ang biblical basis niyan. Now, ang first fruit offering po, okay, this is a faith goal in offering. A faith goal. Na i-introduce mo sa mga miyembro mo, i-introduce namin sa mga miyembro namin,
Ito ang faith goal offering. Na isang buwang sweldo mo, a-attempt mong ibigay sa Panginoon. Of course, hindi mo yan ibibigay, January, tinanggap mo yung sweldo mo, tapos bahala na si Lord. Hindi, magpiprepare ka. That is a goal. Ipiprepare mo yung sarili mo, halimbawa, next year, kung gusto nyo mag-first fruit, ngayon pa lang mag-iipon ka na. Ngayon pa lang mag-iipon ka na. Halimbawa, gusto mong ang sweldo mo next year, iniisip mong sweldo is 50,000. So yung 50,000 na yon, ngayon pa lang iipunin mo na, kaya pagdating ng first fruit, festival, offering, meron ka ng 50,000. Pero inipon mo yon. It is a faith goal offering na ibibigay mo sa Panginoon, okay, on that designated day na gagawin nyo sa church niyo, na i-offer nyo na. So it is a faith goal offering. Okay? Tulad po sinabi ko, 1 month. Now, isn't that daring? Isn't that challenging? Well, it is. It is. In fact, ako po, ilang beses na kami nag-first fruit. Tuwing magpe-first fruit, kinakabahan pa rin ako. At sinusubok pa rin po ng Panginoon ang puso ko kung ibibigay ko yung first fruit ko. Okay? Makakabili na ako ng bagong Apple Watch dyan eh. No? Gusto kong magka-Apple Watch, pwede akong bumili niyan eh. Pero, challenging talaga eh. Ano yung susundin ko? Yung sarili kong gusto? O yung papatayin ko yung sarili ko sa greed? Okay? Now, ang purpose po kung bakit natin bibigay yung first fruit na, tandaan nyo, it is a faith goal. Now, why do we do this? We do this for this reason. We want to overcome 3 destructive habits that we have to destroy in our lives so that we can grow. Ano po yung 3 destructive habits na pwede nating patayin by offering our first fruits? Ito po yung 3 yan. Okay. Greed, materialism, fear of lack, or poverty mentality. Yan ang pinapatay mo. Alam niyo ba, every time you give to the Lord, you are overcoming this. Every time you give your tithes, every time you give your offering to the Lord, lalo na yung medyo masakit, ito ang pinapatay mo. Pinapatay mo yung greed sa sarili mo. Pinapatay mo yung materialism sa puso mo. Pinapatay mo yung hatak ng worldliness sa iyo. Pinapatay mo rin ang poverty mentality. Pinapatay mo rin yung natatakot kang mawalan o magkulang. Yan ang pinapatay mo. Kasi this is a faith offering. So, yun po ang purpose niyan. Now, tayo pong mga pastor, dapat nating malaman ito. At tayo pong mga Christians, dapat po nating malaman ito. Meron pong 4 na dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi siya magbibigay generously. 4 na dahilan. Bakit hindi po magbibigay ang isang Christian sa Panginoon? Una, dahil merong deceptive power ang wealth. Meron pong deceptive power ang wealth. Ang materialism po, yan ang magdidrain ng spiritual vigor sa isang spiritual Christian. Okay? Pag ang isang Kristiyano po, umuunlad na, okay? Yumayaman na ng konti. Okay? Tumatas na yung sweldo. Dati, napaka-spiritual niya. Pag kinagat po siya ng materialism, magde-drain yan sa kanyang spiritual vitality. At yan po, mamamatay lang yan when you are offering to the Lord. Lalo na yung medyo masakit. Okay? Because there is a deceptive power of wealth. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, you cannot love God and money at the same time. One love will displace the other. Your love for God will be displaced with your love for money. Okay? Dalawa lang ang magkaaway sa puso ng tao. Ang Diyos at saka si pera. Okay? Pag yan,
Okay? Pinagsabay mo sa puso mo, hindi pwede magsabay actually. Di-displace ng love of money yung love for God. Kaya, mananalo ang Diyos dyan, kailan? When you give. When you give. Nangyari na ba sa inyo yung sumweldo kayo? May mga envelopes kayo, di ba? Budget. May tithes, may food, may groceries. Nangyari ba, yung bang naglalagay ka, tapos sa tithes, parang malaki yung tithes. Parang gusto mong bawasan. Parang gusto mong kupitan. Okay? Parang gusto mong kupitan. Pero, anong gagawin mo? Nangyayari sa akin yan eh. Sabi ko, greed, papatayin kita ngayon. Papatayin kita, greed. Matutukso ka pa eh. Ha? Paano kang maalis sa tuksong yon? You give. Magbigay ka, kapatid. Now, pangalawang reason, the luring power of wealth. Meron pong mga false promises ang wealth. Kaya nakakaakit siya. Yung kayamanan, yung pera, yan po merong pang-akit yan sa atin. Ano po ang pang-akit ng pera sa tao? Yung false security. False promises. Na kung marami kang pera, you'll be secured. Na kung marami kang pera, hindi ka matatakot. Na kung marami kang pera, ganito. Okay? Pero these are all promises. Hindi, como marami kang pera, secured ka na. Isang miyembro po namin, pinasok niya ang misis niya sa hospital. Akala niya, check up lang. Ang misis niya sa St. Luke's kasi, nagdalan 1 milyon. 1 milyon. Tapos po, naubos 1 milyon, namatay yung misis niya. Nung pong pinuntahan ko siya, sabi niya sa akin, Pastor, hindi pala security ang pera. 1 milyon ang dala ng misis ko. Akala ko magpapacheck up lang siya sa St. Luke's. Namatay din. False security. Kaya ang tao, yung Christian particularly, hindi magbibigay ng generously or daringly because nandun yung security niya, which is false. And then the other reason is the attraction of the now. Okay? The attraction of the now. Yung bang dapat ngayon lang, eternity can wait. Makapaghihintay naman ng eternity, makapaghihintay naman ng eternal life. Ang mahalaga ngayon. Kaya, wag muna kung magbigay. The attraction of the now. And then, the fourth is this. Viewing giving as self-deprivation. Pag nagbigay ako, paano naman ako? Ang tingin natin kasi, ang pag nagbibigay ka, nawawalan ka. Pero baligtad ang sinasabi ng Bible, pag nagbibigay ka, tatanggap ka. Pag nagbibigay ka, nagsosow ka. Pag nagbibigay ka, nagpa-plant ka. Pag nagbibigay ka, nag-i-invest ka. Yan ang sabi ng Panginoon eh. Hindi ka nawawalan. In fact, nag-i-invest ka. Okay? So we have to teach our people regarding giving. We have to teach our people how to use their money wisely, hindi lamang gagamitin sa mga ilang bagay na walang kinalaman sa Diyos. Of course, hindi mo lahat bibigay sa Panginoon yan. Pero part of that, dapat ibinibigay, ibinabalik sa Diyos yan. Kasi nga papatayin mo yung tatlo. Greed, materialism, fear of lack. Okay? Yun po ang papatayin natin. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo, there is genius in generosity. Why? Why is it smart to give generously? Why is it smart? Well, there are 7 blessings. A pastor counted the blessings of being generous. 7, sabi niya. Una, emotional and spiritual health. You will become emotionally and spiritually healthy. Pangalawa, it produces joy. It produces joy. God loves a cheerful giver. Sa church namin, alam niyo, masaya kami. Masaya po talaga kami. Lalo na pag nagbibigay kami. Mamaya pakikita ko po yung mga mukha ng mga miyembro namin while doing this first fruit. Masaya. It produces joy. Pangatlo, it is antidote to greed. Okay? Pangapat, it reveals the condition of your heart. Maipapakita dito kung ano ang kondisyon ng puso mo. Okay? Panglima, it honors God. Pang-anim, it has eternal rewards.
Pampito, it will meet others' need. Kaya ka ibinibless ng Panginoon, kaya pinatataas ng Panginoon ang iyong salary. It's not to raise your standard of living. It is to raise the standard of your giving. Ngayon nagtatanong kayo, bakit kayo pinayayaman ng Diyos? Bakit tumaas ang sweldo nyo? Alam nyo ang sagot dyan, hindi po para tumaas ang standard of living natin. Of course, sasama yan. Pero it is also to raise our standard of giving. Dapat lumalaki rin ang ating pagbibigay sa Diyos. Hindi yung nakapix na lang. Fix na lang. Fix na lang. Oh. Hindi na tumaas. No, noong ang sweldo, ganito lang, ganito, tung tumaas, ganun pa rin. Hindi dapat ganun. No? Hindi po dapat ganun. Or else, kakainin ka ng greed, kakainin ka ng materialism, kakainin ka ng fear of lack. Okay? Hindi ka magkakaroon ng freedom and joy. Now, I want to share with you my conviction regarding the needs of the church. Alam mo ninyo, when I was starting Lord's Way, I had this conviction. When my church has a need, God's provision is already in the church. Hindi ko po alam kung saan ko nakuha ito, pero it became my conviction since na nagsimula kami sa Lord's Way. Pag merong pangangailangan ng church, nasa church na ang provision ng Diyos. Okay? Pag merong pangangailangan ng church, hindi ako lalapit sa politician. Hindi ako lalapit kahit na kanino mang tao para mag-solicit. Hindi ako gagawa ng gimmick para magbigay yung iba. Ang conviction ko po ay ito. Pag merong need ang church, nasa church na ang provision ng Diyos. Now, while I've been practicing that, ang unang renovation po namin sa Lord's Way ay noong yung may-ari ng Felisa Complex, yung pong building na nabili namin actually, nabili na namin yon. Nagre-rent po kami ng isang unit. No? Isang unit. Doon kami, yung pong garaheng yon, nililipat ko sa isang unit na isang bagong building sa Kalumpit. Sabi ko kasi sa mga miyembro, hindi ka aya-aya. Itong lugar natin, pag nag-invite tayo, parang hindi attractive ito. No? Kaya kumuha kami ng isang unit, medyo disente ng konti. Nung nandun na po kami, after less than a year, yung may-ari na dating Christian na born again uli. Okay? At saka yung mga anak niya na born again ulit. Kasi nag-Bible study ako doon. Sabi niya, Pastor, merong 2 bakanting unit sa taas. Pag nabakante yung isa, pag umalis na yung tenant ng isa, lumipat na tayo doon sa taas. Tibagin natin yung gitna, yung mga commercial units, kayo na magpagawa, libre kong ibibigay sa inyo. 1-3 yun yung renta namin. No, ibibigay niya sa amin, libre. Pero kayo na magpagawa. Noong pong gagawin na namin yon, nung inopen ko na ito sa aking mga members, sabi nung isa, Pastor, eleksyon ngayon. Eleksyon ngayon. Sabi ko, Sister, hindi tayo lalapit sa politician. Hindi tayo lalapit sa politician. Now, ang una pong challenge sa akin, dito ang personal testimony ko po dito. During that time, we have 25,000 first bank account namin ng misis ko. And ako po kasi, kaya isang dahilan bakit ako umuwi ng probinsya, gusto kong maging business person. Na support ako, self-supporting ako as a pastor, and then magpapastor ako. Yun ang isang nasa mind ko. Meron po kaming pawn shop, tapos po yung kapatid ko nasa buy and sell siya, naglagay po ako ng investment namin. Yung separation pay ko, 3-month separation pay ko, nung umalis ako sa Manila. Diligay ko lahat doon sa business namin. At pinaandar po ng mga kapatid ko yan. At first time in our life, nagkaroon kami ng 25,000 savings sa bangko. During that time, ang Panginoon challenge ako. Sabi sa akin ng Panginoon, you have forgotten your first love.
Kasi nagpapastor ako at the same time nagbi-business. Umiyak ako sa Panginoon kasi sabi ko, Panginoon, hindi po, I still love you. You look at my heart, I still love you. No, sabi ng Panginoon, you have forgotten your first love. Sige po, Panginoon, sabi ko, umiyak pa ako. Para po patunayan ko sa inyo na talagang kayo pa rin po ang una sa buhay ko. Pag natuloy po yung pagbibigay sa amin ng 2 units doon sa Pilisa Complex, lahat po ng savings ko, ibibigay ko sa inyo. Hindi ko po sinabi sa misis ko yun. Nasa conference ako noon. At yun ang pinasya ko. Pag uwi ko sa probinsya, yung conference kasi nasa UP. Nung pag-uwi ko po, sinabi ko sa misis ko yun. 3 araw niya ako hindi kinakausap. Ayan ka na naman, sabi ng misis ko. Nagdesisyon ka na naman ng daring. Ang sarap-sarap ng buhay natin sa Quezon City. Umalis tayo ngayon. First bank account natin, ibibigay mo sa Panginoon. Sabi ko, parang patunayan ko sa Panginoon siya mahal ko. Natuloy po yung renovation. Binigay ko yung 25,000. Pero alam ho ba ninyo, yung pong kami ang unang aircon church sa Kalumpit. Kasi nung pinatibag po namin yung lugar, kailangan po naming lagyan ng glass aluminum kasi tabi kami ng highway. Nung sinaran na namin, patay ka ako. Kailangan aircon natin ito. Napilitan lang kami mag-aircon. Okay? Kaya sa una po, yun nga, 25,000 ibinigay ko. Nung pong sabihin ko sa mga miyembro namin, alam mo ninyo yung renovation namin, ang daling lumabas ng pera. Patibag, inayos, bagong pintura, nilagyan ng glass aluminum, yung stage, maganda, tapos may aircon. Andali! Bakit? Yung pastor nila nagbigay So, ganun po. No? Nasa church, hindi ka lalabas sa church. Nandun na yung provision ng Diyos. Now, meron bang biblical basis yan? Meron. Napansin ko, meron. Tingnan po ninyo nung binild yung tabernacle. Yung pong tabernacle in the wilderness, ano po ang nangyari doon? Pansin ninyo, lahat po ng kailangan doon sa tabernacle, yung pong mga telang gagamitin, yung mga ginto, yung mga pilak, yung mga silver, yung iron, everything. Ibibuild yung tabernacle doon sa sa wilderness. Saan ka kukuha? Nasa wilderness ka. Alam mo saan galing yung lahat ng material na ginamit sa tabernacle? Sa mga tao. Sa mga tao. At bakit meron sila? Binlas na sila ng Panginoon. Hindi ba, nung bago sila umalis sa Egypt, sabi ng Panginoon, bago kayo umalis, hingan ninyo ng hikaw, hingan ninyo ng singsing, hingan ninyo kung ano-ano yung mga amo nyong mga Ehipto. Ibibigay nila sa inyo kasi takot sila sa inyo. Talagang meron silang provision. Kaya nung nandun na sila, dun sa nung ibibuild na nila yung tabernacle, lahat po galing sa tao. Mababasa natin yan. Sabi niya, speak to the people of Israel and that they take for me a contribution. From every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me. And this is the contribution that you shall receive from them. Gold, silver, bronze, etc., etc. Kapatid, kung pastor po kayo, miyembro po kayo, pag meron pong kailangan ng church ninyo, huwag po kayong magsusulicit sa labas. Huwag po kayong hihingi sa mga politician. Paniwalaan po ninyo yung conviction ko, nasa church, yung pong provision ng Diyos. Ang totoo po, yes. Let's praise God. Ang totoo po ito, going outside will work against you. Pag nagsulisit po kayo outside, humingi kayo sa politician. By the way, pag kayo humingi sa politician, alam po ninyo, hanggang magkano ang ibibigay nila sa inyo? 5,000. Yes, 5,000. Yung 5,000 po yun, yung miyembro namin, hinihigitan pa yun pag nag-offering, pag meron po kaming meron kaming mga project. Higit pa sa 5,000 yung binibigay ng isang kaliit-liitang miyembro namin. Mga politician po hanggang 5,000 lang yan. Tapos, may photo oops pa yun. No? Okay? Iingat po kayo, baka minsan may papipirma po sa inyo.
Yung 5,000 nyo, ang withdrawal nun, 500,000. Ginamit pa kayo dun. It will work against you. You know why? If your people, if you are a pastor, you are always thinking of si mayor, solicitation, yung mahilig gumagawa ng solicitation letter. Pag po yung mga miyembro nyo, alam nila ganyan ang ginagawa nyo, that will work against you. You know why? Because they will think, ay, si mayor naman ang magbibigay niyan eh. Ay, si pastor naman, merong mga kilalang mga influential people yung pastor namin eh. Kaya hindi na kami kailangan magbigay. It will work against you. Walang miyembro pong maaring tumulong sa inyo kasi titingin din sila sa politician. This is true story. Yung po mga kalumpit pastors, dinalo yung church namin. Gusto ko talagang ipakita yung church namin. At kinukwento ko po lagi paano nabuild yan. Isa pong pastora, ang nagsabi sa akin, Pastor, pwede bang mag-speak sa church namin? Bakit, kako? Kasi po ang ganda ng church inyo. Gusto kong ipakita sa mga miyembro namin na kaya namin mag-build ng ganito. Sige, kako. Tapos, Pastor, pwede na ba sa Sunday o next Sunday? Atat na atat yung pastora. Nung pumunta po ako doon sa church nila, naawa ako sa church nila. May structure na mga palatada lang, may structure. Palatada, pasok ako. Medyo pag galing ka sa masyang matinong church, pumunta ka sa sa isang church na hindi tapos, palatada lang, hollow block lang, ganito. Tapos, naawa ako. Pumasok ako, yung flooring nila, rough pa rin. Yung stage nila, ganyan pero structure na malaki. And they already spent 4 million. Ngayon, yung 4 million yon, hindi galing sa kanila. Galing sa main nila. Sabi ko, sister, saan galing to? Sa main po, binigyan kami ng 4 million. Ito po ang 4 million. Sister, kako, patay ka. Yung mga miyembro mo, hindi yan ma-encourage kasi aasa sila sa main. At it will work against you. Kanya po, medyo maghungusdili po kayong mga pastor. Pag pero po kayong wag niyong kaagad iisipin, labas. Nasa loob po ang provision ng Diyos. Now, sinabi ko, pag may kailangan na talagang kailangan ninyo, nasa loob yan. At pag po nakita ng mga miyembro, talagang kailangan nyo yan, lalabas ang pera nila. Lalabas po ang pera niya pag pinakita po ninyo. Now, isa pa pong tip sa inyo, ito, yung mga special projects po natin sa church, kailangan po, hindi yan kinukuha sa regular tithes and offerings natin. Huwag sa general fund. Pag po special project, hanggat maaari po, ay yan po ang pinoponduhan ng mga miyembro. Special projects. Okay? Halimbawa, special project, depende kasi sa pastor. Yung ibang pastor kasi, 2 seal lang, special project na no? Kaya magdadagdag na 10 sila, special project na. Pag po mga ganyan, huwag nyo nang special project yan. No, baka pwede na yan kasi pumili lang kayo na talagang isang malakihan. Bawa, 500,000, 1 million, mga ganun. Pero pag konti lang, bibili lang ng mic, special project pa ninyo. Huwag naman. O kaya mag-upgrade kayo ng sound system. Marang ganon. Kung bibili lang kayo ng worth, 60,000 na ganito-ganito lang, huwag mo ng special project yan. Pumili ka ng mga project na talagang malaki. At pag, ito po, kailangan niya, nandyan po sa mga tao. Kaya ganyan po actually, be wise. Maging wise ka, maging discerning ka. Ano ang ipa-project mo talagang i-challenge mo yung mga tao. Ipakita mo sa kanila yon. Now, yun po ang isang now, how do you rally your people to give the special project? Now, ang ginagawa po namin, every time we have a special project, which is really big, million ang pinag-uusapan, o kaya 500,000 ang pinag-uusapan, at wala kaming pera, pero kailangan namin to, we turn to faith pledges. Faith pledges. Okay? What are faith pledges? Okay? Faith pledges, through faith pledges,
Okay? Dito po kami, nabili namin yung Pilisa building, worth 5 million, yung Pilisa building. Yung pong nagrenta ako ng isang unit, tapos after 1 year, pinaakyat kami. Nabili po namin yon worth 5 million. And we raised 4 million. Yung pong 1 million, hinulugan na lang namin from our general fund for 2 years. We issued post-dated checks, nagbigay kami ng 4 million na na-raise namin in less than 1 year. Okay? Tapos po, nung binigay namin 4 million, yung last million, kinuha na namin sa general fund namin. We issued 24 post-dated checks doon po sa may-ari. Bayad na po yun. Sa amin na yun. Nirerentahan ni Pastor Ding yun. Si Pastor Ding nandun ngayon. Okay? Nandun. Now, another thing na ginawa namin sa aming pre-pledges, we were able to raise 8 million. Pledges yan. Doon sa building namin. We have 6 million sa bangko na galing yan sa mga first fruits, yung 6 million namin sa bangko, na pinagsimula po namin sa aming building, and then we raised 8 million in pledges. Okay? Payable in 1 month. 1 year pala, 1 year. At yan po, yun nga po ang nangyari dyan. Now, there are 2 ways, okay? I'm sharing this with you, we call it faith pledges. Why faith pledges? Meron daw pong dalawang paraan how people give. Okay? 2 ways people give. One is by reason, which is how much can I afford? And the other one is by revelation. Lord, how much do you want me to give? Ano ang faith dyan? By reason or by revelation? Ano ang madalas ginagamit natin? By reason. Lord, ano ang pwede na? Okay? Pero, ang faith giving is tatanong mo sa Lord, Lord, how much do you want me to give? Magkano ang ibibigay ko, Panginoon? Magkano ang check ko dito sa faith pledge? Okay? Na magtitiwalaan kita, na hindi ako magtitiwala sa sarili, kundi magtitiwala ko sa kakayahan mo, i-bless mo ako para matupad ko itong pledge ko. Yan ang ginagawa namin. Every time we have a project na malakihan talaga, gagawa na ako ng faith pledge. I will tell the people, this is the vision. Ito po ang kailangan natin. Tapos kalkulahin natin yan na matatapos. Hindi yung pag nag-calculate kayo, kasi ganito po, tinuturo ko ito sa mga pastor, pero medyo daring. Kasi ang style po ng mga maraming churches, ganito. Pag may pera, gawa. Pag walang pera, hinto. Di ba ganun? Kaya madalas hinto. Okay? Nakabinbin yung project. Hindi pinturado, hindi palatada. Okay? No. Kasi ang karamihan ganito. Okay, ganun nga po. No? Pag may pera, sisimulan. May pampasimula pero walang pampatapos. Ang turo ko po sa mga pastor, kasi ito yung ginagawa namin, pag nag-budget kayo, nag-calculate kayo, nagkaroon kayo ng pay pledges hanggang sa matapos. Hindi yung pautal-utal. Okay, magkano matatapos? 1 million. Raise 1 million. Sabihin nyo sa mga tao, we are raising 1 million kasi itong project na ito, kailangan simulan natin din matatapos. Ganun po yun. Okay? And then, so di-define mo yung project. And how much is the project? Again, sabihin ko sa inyo, pag nag-calculate kayo, yung pong matatapos yung project. Okay? Hindi po yun pautal-utal okay, hanggang sa matapos. Now, sa faith pledges po, itong ginagawa, you check an amount payable in a certain period. Halimbawa, yung pong aming building for life, yung pong church building namin, nagkaroon din kami ng faith pledge dyan, payable in 1 year. Kasi I was estimating it will be done in 1 year. Kaya, yung pong faith pledge, pwedeng, magbibigay ka ba? Nagbigay siya ng 50,000, nag-pledge siya. Ngayon, paano mo bibigay yan? Pwedeng monthly, pwedeng quarterly, pwedeng one-time giving.
payable in 1 year. So, merong certain period po, i-complete niya yun. Now, as I said, maging discerning po tayo. Kung ano ang ipaproject natin. Hindi po lahat ng kailangan nating pinupukol sa mga tao. Pag po kasi ganon, ay wala na. Wala nang malabnaw na yon. Timing kasi, mahalaga yung timing eh. Kung lahat na lang ng kailangan ng church, ano man yan, maliit lang, ipinupukol nyo sa mga tao, baka mapagod. Yung i-challenge natin, yung minsanan lang, pero malaki. Kaya maging discerning po kayo dyan. Okay? Maging discerning po kayo dyan. And then, malapit na po ako matapos. Now, how do you conduct First Fruit Festival? Ito yung gusto niya, di ba? Dito po sa First Fruit Festival, because of this, we have saved millions sa bangko. We have done this for 7 to 8 years. Pang 8 year na ba natin to? And diyan po kami nakapag-ipon. Nakakatawa. Okay, mamaya ako nakwento yun. You know? Una, paano ipiprepare itong mga tao? Una, matagal pa lang, sinasabi niya sa mga tao. Kung magpe-First Fruit Festival po kayo, halimbawa January or February, October pa lang, or November at the most, sasabihin niya sa mga tao. Bakit? Kasi December, babaha ng pera sa Pilipinas. Sasaluhin niyo yung ilan dyan. Kaya, October, November pa lang, sasabihin niyo na merong First Fruit Festival. Kaya, mandakma na kayo ng pera. Okay? Para meron kayong pang-First Fruit. Kung aasahan nila yung kanilang Christmas bonus or whatever. Pero doon sa iba, tulad nga sinabi ko sa inyo, pwede kayong mag-ipon na January pa lang. I-calculate mo kung magkano yung income mo. Okay. Pangalawa, use special envelopes. Tip ko lang po, tanong ko nga po mga pastor natin, mga members, yun po bang offering envelope nyo, kaaya-ayang lagyan ng pera? Okay pa ba? Yung bang, ako napansin ko po kasi yan, noong pumupunta ako sa ibang churches, ang gaganda ng offering envelope nila. Kasi yung unang offering envelope namin, yung bibili ka ba ng isang box, yung kulay white, tapos tatatakan mo lang tithes and offering. Yung bang pang 20 pesos lang pag nilagyan mo 20 pesos o kaya pang yung bang hindi kaaya-ayang hindi, doon ko natutunan pag pumunta ako sa ibang church, ang gaganda ng offering envelopes nila. Yung bang nakakayang lagyan mo ng 50 pesos. Kasi masyadong maganda, mas mahal pa yung envelope kasi doon sa lalagay mo. Okay. Kaya po nung natutunan ko yon, nagpa-design ako sa anak ko ng magandang offering envelope. Okay? At nagpa-print po talaga kami, box. Ilang thousand yung 50,000. Magkano binibigay? Mahal talaga eh. Talagang pumunta ako sa printer, nagpa-design ako, nagpagawa talaga ako yung nakakayang lagyan ng 20 pesos. No? Yung mas mahal pa yung offering envelope sa lalagay, yung bang ganon. Okay, isa pong tip yun. Okay? Yung iba nito, naku, pastor, nakakaya ito. Kaya pala baba ng offering natin. Tinatakan lang natin tithes and offering. Okay, balik po ako doon sa first fruit offering. Yung pong offering envelope should be special. Okay? Designated for first fruit offering. Pag nagkakaroon kayo ng income, lagay nyo dyan ng first fruit offering. Huwag nyong gagalawin yan. Yung iba po, member namin, kasi nga baka raw matukso, ibinibigay niya sa cell leader niya yung kanyang first fruit. Baka matukso. Okay? So, prepare the people, use special envelopes, okay? And then, it should be a festival. Kailangan po masaya. Okay? Kailangan po masaya. Pag nagbigayan, it should be a celebration. Na hindi malungkot yung mga tao, kundi masaya. Actually, it will create an atmosphere of joy and celebration. Pag ginagawa na po ninyo ito. Okay? We are always excited when we are giving our first fruit. It will be an anticipation, it will be a celebration.
Ginagawa po namin ito, nung una po, ginawa namin, yung mga unang kami, sa CI Gym. Ito po ang pinakamalaking sa Kalumpit, is a gymnasium. Kasi gusto namin maghapon kaming magse-celebrate. Sa umaga, yung First Fruit Festival service namin where we give our first fruit. And then, sa hapon naman, mag-stay po kami dun sa lugar and we will have our pack lunch. And then, sa hapon naman, meron kaming mga parlor games, meron kaming mga, nung una, drama-drama pa, para masaya, nagse-celebrate. Now, habang naglalaro po yung mga tao, nagbibilang na yung mga tellers namin. Nagbibilang na. Lahat po ng mga miyembro naming nagtatrabaho sa bangko, bumili nga po kami ng yung bank money counter, yung ginagawa sa bangko. Bumili kami ng ganun. Okay? So, pagkatapos po noon, bibilangin namin yung offering. And then, habang naglalaro po ang mga tao, pagbilang na po namin, i-announce namin yan. Ito ang ating first fruit offering yan. Sigawan! Sigawan. So it should be something celebrative. Now, this is the conclusion. Thus, this teaching, challenging our people, radically works. Nagwo-work po ba ito? Talaga. Now, to close, I just want to share with you some heroic faith deeds by our people. By the way, ito po pala yung aming Building for Life pledge form. Tingnan po ninyo dyan, ang pinakamataas po dyan is 1 million, susunod 500,000, sumunod 100,000, then 50,000, 10,000, pinakamababa is 5,000. The reason why ay dati po kasi 500,000 lang yan. Pero nung pong umattend ako sa CCF, nung bibuild nila yung center nila, naka-attend ako noon dyan sa Malolos, nakita ko yung kanilang pinakamataas is million. No? Doon ako na-challenge. Sabi ko, bakit sa amin 500,000 lang? What if merong magbigay ng 1 million? So, lilagyan ko ng 1 million. Alam niyo ilan nagbigay? Isa. Okay? Isa. May nagbigay ng isa. Pareho, friend, nagbibigay ng... nung bumili kami ng bili namin ng Felicia Complex, merong isang pamilya nagbigay ng 1 million. Nung pong nagkaroon ko ng Building for Life, merong same family, 1 million na binibigay. Kaya simula noon, 1 million yung pinakamataas. Okay. Now, I want to share with you the daring, heroic, faith-giving some of our people. Ito po. Una, si June. Si June po ay kasama ko sa office ngayon. Nung first fruit offering namin, gusto niyang magbigay sa Panginoon. Wala siyang maibigay na significant amount. Naisip niya, meron silang lote sa Batangas. Kaya sabi niya sa asawa niya, at yung mga anak niya, na noon nag-aaral pa, gusto niyo ibentan lang natin yung lote natin sa Batangas. Ibigay natin yung kalahati. Pumayag po ang pamilya niya. Pero, ganun pa man, buwan na binibilang, walang bumibili. Hanggang sa nakaka-pray niya, para daw sinasabi sa kanya ng Panginoon, ibigay mo ng lahat. Kinausap po niya yung pamilya niya, pumayag sila uli. Alam mo ninyo, yung pumayag sila, na ibibigay nilang lahat, merong biglang bibili. Now, actually, bababaan na niya para nga may bumili. Kinuha po doon sa original price niya. More than 100,000. Ibinigay niya lahat sa church. Nag-Jollibee lang siya kasi paborito niya yung Jollibee. Yun ay nabawas. Okay, another person. By the way, doon pong binenta niya ito, yung mga anak niya nag-aaral pa lang. Ngayon, tapos na lahat ng kanyang anak. Nagtatrabaho na, may mga asawa niya. Tapos sabi niya, nag-aaral pa rin sila. Hindi sila ginutom ng Panginoon. Pangalawa, ito pong si Vilma. Si Vilma po, ito matindi ito. Ito po ay mother. She is an accountant in the water district po sa Kalumpit. Ito po, narinig ko yung testimony niya doon sa Building for Life namin. So nag-pledge na po siya
At na-fulfill na niya yung pledge niya. Nanawagan po ako, sabi ko sa kanila, mga kapatid, kailangan punan natin yung ibang pledge natin. Kasi yung ibang nag-pledge sa atin, mukhang hindi na umaattend sa atin. Yung 8 million, baka kulangin. Kaya dagdagan natin yung pledge natin. Kasi more than 100,000 hindi na umaattend sa atin. Kaya kukulangin tayo ng more than 100,000. Narinig po ni Vilma. Na-fulfill na po ang pledge niya. Pero sabi niya, Panginoon, wala na po akong pera. Pandemic to, Pastor, pandemic. Tapos, nung 50th birthday niya, niregaluhan niya yung sarili niya ng necklace worth 10,000. Nung pong, sabi niya sa Panginoon, Lord, wala akong bibigay. Naalala niya yung necklace niya. Sabi niya, Sister, tinawagan po niya yung kasama namin sa office, si Eva, Sister, wala na akong ibibigay. Pero meron pa akong isa dito, necklace ko. Yung birthday gift ko sa sarili ko. Pwede mo bang ibenta? Kinuha po nung, meron kaming online viewer na nasa States. Inalok po ni Eva, yung kasama ko sa office, dun sa babae. Nung alam niyang ibibigay sa church, binigyan niya ng good price, 10,000. Binigay po ni Vilma yung amount na yon to fulfill a pledge. Another one, si Gina, ito matindi. Gina, ito po ay mahirap. Ibig sabihin, nakatira po yan sa mga relocation sites. Yung bang Northville, mga Northville. Okay, alam niyo yung mga Northville, yung mga nire-relocate, na nakatira sila sa Riles, tapos dadalhin sila sa isang ganito. Ito pong Ginang ito matindi ito, na-challenge po ako dito eh. Binigyan po sila ng 50,000 ng gobyerno para ipatayo yung bahay nila sa relocation site. Meron kaming project noon, I think it was yung bibili namin yung Pilisa, we were raising 4 million. Nasilip ko yung pledge niya, 10,000. Tumanggap siya ng 50,000 sa government for the building project nila, relocation. Nakita ko, binigay niya yung 10,000. Nung makita ko yon, nahiya ako sa sarili ko. Kasi ako magwi-withdraw lang ako sa aking savings. Itong kapatid na ito, yung pampatayo na ng bahay, ibinigay niya yung 20%. Kaya ano nangyari sa akin? Well, siyempre, napahiya ako sa sarili. Pastor ako eh. Binura ko yung aking pledge. Dinagdagan ko yung masasaktan ako. Siya nasaktan ako, hindi ako masasaktan. Sabi ko kay Mrs. Tataas, napahiya ko kay Sister Gina. Itong maganda. So, binigay niya yung 10,000. Kulang ng 40,000 na lang yung pera niya. Nabalitaan ng kapatiran natin doon. Nung mabalitaan ng kapatiran natin doon, yung pong kapatiran natin yun, lahat ng materialis niya na nakaimbak meron siyang ginigiba. Itong kapatiran natin ito, gumagawa ito ng mga apartment sa paupahan eh. Nung mabalitaan niya yung ginawa ni Ginang ito, alam nyo, siyang nagpatayo sa bahay ni Gina. Anong pinatayo nung kapatirang ito? Hindi po isang floor lang. Merong second floor. Kaya doon sa relocation na yon, si Gina lang ang merong second floor. Dahil nabalitaan ng kapatid, si Gina binigay niya yung 20%. And then the last one. Isa pa. Meron pa palang dalawa. Ito yung pang-apat. Si Sarah, single mother. Single mother po. Nag-pledge po siya doon sa Building for Life namin. And then, na-fulfill na niya. Pero sabi niya, parang gusto pa niyang dagdagan. Parang hindi nahirapan eh. Parang gano'n, no? Pero malaki na, significant amount na yung binigay niya. Nag-check siya ulit siya. Nag-fill up siya ulit ng pledge form. Tapos binigay niya. Hindi niya alam kung paano niyang i-fulfill. By the way, yung unang pledge niya, nag-business. Nagtayo ng kung ano yung binenta para i-fulfill niya. Gumawa siya ng paraan.
Nung ma-fulfill na niya, sabi niya, gusto ko pang magbigay. Okay? Tapos po, noong nag-check siya uli siya ng pledge card, hindi niya alam kung paano mapufulfill ito. Alakalain ba ninyong merong dumating sa kanyang nagbayad ng utang na nakalimutan na niya kasi taon na ang binilang. Nagbayad sa kanya. Yun ang pinang-fulfill niya. Coincidence? Is that coincidence? And then, the last one. Marami po akong maikukwento. Nung narinig ko ito, medyo kinikilabutan ako. Sabi ko, talagang kamay ng Diyos ito eh. Hindi ko naman, ang tao, selfish. Pero pag naging generous ang tao, that is grace. This is the grace of giving. Gawa na ng Diyos ito. Okay, ito namang si Joseph. Ito po, tricycle driver ito. Nung pong nag-check din siya ng pledge card niya, ito ginawa niya. Yung pong bahay niya, may bintana, walang grills, walang takip, kortina lang. Meron silang iniipon na pera para palagyan ng grills, yung bahay niya. Nag-pledge siya. Sabi niya, uunahin ko ang bahay ng Panginoon kaysa bahay ko. Pinigay niya yung panggawa nila ng grills. Pero alam mo nangyari? Again, nabalitaan nung isang kapatiran, yung ginawa, miyembro niya ito eh. Alam nyo, yung kapatiran natin yun na mayaman, binigyan niya uli ng pera si Joseph para ipagawa ang grills niya. These are amazing stories. Meron pa pong kapatiran doon, pang-kimo. Medyo nakakapangilabot. Pang-kimo. Pinigay. Many, many stories. Na hindi nyo po maririnig yan pag po nag-solicit kayo kay Mayor. Hindi nyo maririnig yan. Wala kayong heroic story by your people. Ang maganda po dito, ganito. Pag nayari na po yung building, nakita po ng mga miyembro, gaano kaganda yung building. And they have been part of this. No. There will be rejoicing. There will be praising God. Okay? Now, to end, I want you to see this ABP na ginawa po ng anak ko sa aming mga 7 First Fruit Festival. Ito po yun. Panoorin lang po niyo. Pandemic po, pandemic yan. Online.
Last po namin to, this year. Ano? After ng building project. Walang Let us praise the Lord for His wonderful works. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tunay nga po, kayo po ang Diyos na mayaman, makapangyarihan, mabuti, rich in aming amang Diyos. Sa iyo po ang kapurihan. Dahil pag gumawa po kayo at pag nagtiwala ang iyong mga anak sa inyo, hindi po ninyo sila bibiguin. Gagawa ka ng mga dakilang kamanghamanghang mga bagay para ipakita ninyo na kayo'y Diyos, na kayo ang makapangyarihan sa lahat, kayo ang may-ari ng lahat, at handa kayong tumulong sa bawat pastor, bawat iglesia, kung magtitiwala sila sa iyo. Nawa, gamitin po ninyo ang talk na ito para po hamunin ang bawat pastor, kapatiran, bawat leader na magtiwala sila sa inyo sa lahat ng pangailangan. Na pag merong pangangailangan ng iyong iglesia, nasa church na ang provision nyo. Binigay mo na sa iyong mga tao, sa iyong bayan, ang provision na ito. At ang iyong espiritu, ang pag-ibig nila sa iyo at pag-ibig nila sa iyong kaharian, ang magmomotivate sa kanila. Panalangin ko po ang mga pastor na kapatid ko po naririto. Panalangin ko po sila na pagtiwalaan ka at pagtiwalaan din nila ang kanilang mga miyembro sa mga pangangailangan ng iglesia. Kasi hindi po ninyo pagkukulangin ng iyong iglesia dahil ang iglesia po ay inyo at kayo po ang Diyos na mayaman, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti. Kapurihan po ang sumayo. Sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen.